Hi everyone! Ito na yung promise ko sa inyo guys na gagawa tayo ng ube version ng ating trending na chocolate crunch cake. Paparinig ko lang sa inyo guys kung gaano ka-crispy ito para lalo kayong matakam. Ang una muna natin gagawin ay yung ating foitin or ating Philippine flakes. Dito sa ating lagayan, pagsasamahin lang muna natin yung ating powder sugar at saka yung ating melted butter. I-mix lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang sila, tsaka natin ilagay yung ating egg whites. Huwag din po natin kalimutan na i-scrape lagi yung side ng ating bowl. Then ilagay na natin ngayon yung ating egg white. Hahaluin lang natin ito ulit hanggang sa ma-absorb lang ng powder sugar at saka ng butter yung ating egg white. Ayan, tinransfer ko lang pa siya dito sa ating isang bowl kasi nahirapan ako mag-mix dito guys dahil square nga siya. So, nilipat ko siya dito para mahalo natin siya maigi. Then, ayan, continue lang yung pag-mix natin hanggang sa wala na tayong nakikitang mga trace ng egg white. Tsaka natin ilagay yung ating all-purpose flour. Ayan, then i-mix lang natin ito ulit hanggang sa magiging smooth na siya. Meron na tayong video nito guys kung paano siya gawin. Kaso lang may dinagdag tayo dito at saka may binawa sa ating ingredients para mas lalo siya magiging crispy. At ito yung pinaka-perfect na foitin flakes na recipe na ginawa ko. Mag-add lang din tayo dito ng konting salt para balance lang yung tamis niya. Medyo mahaba lang itong procedure sa paggawa natin ng ube crunch cake pero super sulit naman guys dahil sobrang sarap nito. Hindi kayo mapapahiya dito sa ating ube crunch cake. Then, ayan, kapag ka-smooth na siya, pwede na ito, guys. Dapat ganito yung magiging consistency ng ating mixture. Then, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating baking tray. Ayan, pakonti-konti lang muna yung nilagay natin dito, guys, para matansya natin. Kailangan kasi sobrang nipis yung pag-spread natin ng ating mixture. Ito kasi yung technique para lalong magiging crispy yung ating foitin flakes or yung ating Philippine flakes. At kung gusto nyo matutong gumawa nitong napakasarap ng ube crunch cake, huwag nyo pong i-skip yung video para wala po kayong makaligtaan na procedure para hindi po kayo magkamali kapag gumawa kayo nito. Ayan, nakikita nyo ba guys? Parang halos transparent na siya. Dapat ganito lang siya kanipis. I-bake na natin ito ngayon sa ating naka-preheat na oven ng 170 degrees Celsius ng 10 to 12 minutes. Kasi yung 10 minutes guys, parang hindi pa siya masyadong deep yung pagka-brown niya. Dapat ganito yung pagka-brown niya. Mas toasted, mas crispy siya guys. Kaya dapat ganito yung pagka-brown niya. Kaya, pero depende pa rin sa ating oven. Basta pag nakikita nyo ganito na yung pagka-brown niya, pwede na yon. Huwag nyo na siyang i-overbake pa. Ayan, papakita ko lang sa inyo guys kung gaano kanipis yung pagkagawa natin. O yung pag-spread natin kanina. Ayan, mas crispy itong version na ito guys. Compared doon sa ginawa natin sa chocolate crunch cake. Ayan, may part doon na hindi pa siya masyadong brown kaya hindi siya ganun ka-crispy. Kaya pinakita ko doon sa last video nun, gumawa ako ulit. Doon sa time na yun, pina-brown ko na siya. Mas darker yung pagka-brown niya. And then, gagamit lang tayo dito guys ng cake scraper para durugin natin siya. Huwag natin siyang yung kamay na pagkadurog kasi parang nagpupulbo siya. Kailangan yung pagkadurog natin sa kanya. Ganyan lang siya, parang maliliit na bilog or square. Ganyan lang dapat yung pagkadurog niya. Then yung tira natin kanina na mixture, ayan, ito yung tira natin. Naglagay ako dito ng ube extract or ube flavoring. Nagtry ako gumawa ng ube flavor na foitin flakes. Ayan. Pero nung binake ko siya guys, ayan, nag-iba yung kulay niya, para siyang nagiging parang dark gray siya. Pero okay lang naman, same pa rin naman yung lasa niya, wala namang pinagkaiba. Yung kulay lang niya, kasi kapag ganito kasi yung mga kulay kasi guys, yung mga matcha, yung mga ube, pagka medyo mataas yung bake natin, yung temperature niya, nag-iiba talaga yung kulay niya. Hindi naman natin pwedeng hinaan din yung temperature kasi kailangan nga ganun yung temperature ng ating oven para mas toasted yung ating foitin flakes. Pwede nyo naman gawin guys itong isang recipe natin. Gawin nyo siyang ube flavor. So ito nga yung magiging outcome niya after natin siya mabake. Hindi siya yung kulay violet or ube yung kulay niya. Ganito yung kulay niya guys, dark gray. Then ayan, nilagay ko lang siya dito sa ating airtight container. Hindi naman siya nasisira. Then ito na yung ating pangalawang batch. Dito sa recipe na ito guys, bali 3 batch yung ginawa ko ditong foitin flakes. Kasi hindi naman din siya pwede agad-agad masalang yung 3 batch sa isang oven. So, kailangan by batch siya. Then, ayan, ilagay lang natin siya ngayon dito sa ating lalagyan. Set aside lang muna natin ito.
Pwede kayong gumawa ng maraming batch nito. Basta store nyo lang siya sa airtight container. Tumatagal siya ng 1 buwan. Then, ang next naman natin gagawin ay yung ating ube chiffon cake. Dito sa ating bowl, i-mix lang muna natin yung ating egg yolk at saka yung ating sugar ng mga 1 minute. Tsaka natin ilagay yung ating oil at saka yung ating vanilla extract. Itong recipe ng ating ube chiffon, ito yung gamit ko sa mga bestseller ko na ube cake. Guys, ayan, papakita ko lang sa inyo. Yan siya. Ilagay na rin natin yung ating vanilla extract at saka yung ating water. Pwede kayong gumamit ng milk. Pero maganda kong water na lang para hindi ganun kaumay yung ating cake. Mix lang natin ito ulit. Then ilagay na natin yung ating cake flour at saka yung ating salt at baking powder. Naisip ko sana kung ubi moist yung gagawin natin. Kaso lang parang masyadong nakakaumay na siya guys kapag ubi moist yung gagawin natin. Dahil marami itong layer. Kailangan yung pinaka cake base natin ay light lang siya. Kapag ka-smooth na siya, i-set aside lang muna natin yon. Then dito naman sa ating isang bowl, nilagay ko na yung ating egg whites. Naglagay ako ng konting lemon juice, pwede ring white vinegar. Wala kasi akong cream of tartar guys, kaya lemon juice yung ginamit ko dito. I-beat lang natin ito hanggang sa mag-foamy lang siya. Tsaka natin ilagay yung ating sugar, pa konti-konti. Same procedure lang din sa ating mga ginawang mga chiffon before, dun sa ating mga previous video. Then, kapag nalagay na natin lahat ng ating sugar, adjust lang natin yung speed natin sa high. Then, continue lang yung pag-beat natin hanggang sa magiging stiff fix na yung ating meringue. Then, ayun na, nakikita nyo nakatayo na siya at itaob nyo yung inyong mixing bowl. Hindi na nahuhulog yung ating meringue. Ibig sabihin na ready na ito. Then, ayan, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating. Naglagay lang muna ako ng mga 1 cup dito sa ating butter mixture para hindi ganun kabigat yung ating mixture mamaya kapag i-fold na natin siya dun sa ating meringue. Para sa mga gumagawa na dyan ng chiffon cake, ayan, alam na alam nyo na itong mga mommies. Pero dun sa mga first timer pa lang o yung nag-uumpisa pa lang mag-bake, kailangan nyo itong matutunan. May mga technique dito. Then yung pag-mix natin, kailangan cut and fold method lang para hindi ma-overmix or bumagsak yung ating meringue. And kapag nakita nyo pantay na yung kulay niya at wala na tayong nakikita ang mga white part ng meringue, pwede na ito. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating baking pan. Ang size pala nito guys ay 8x12. Ako dito guys, hindi na ako naglalagay ng baking paper. Dinidiretso ko na siya lagay dito sa ating baking pan. Itap lang natin ito ng mga 3 beses. Then i-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven ng 160 degrees Celsius ng 20 to 25 minutes. Then after natin siyang ilabas sa oven guys, diretso natin siyang itaob dito sa ating cooling rack para hindi bumagsak yung ating cake. Ganito na yung ginagawa ko guys. Hindi na ako naglalagay ng baking paper. Pinapalamig ko lang siya bago ko siya ina-unmold. Tinatanggal ko lang yung ibabaw na part ng ating cake, yung pinaka-skin niya kasi natatamisan ako dito guys. Same lang din doon sa mga previous video ko. Tinatanggal ko talaga yung ibabaw nito. Pero masarap din ito papakin guys. Para naman sa ating packaging, ito yung container na gagamitin natin. Ayan, ilalagay ko yung link dito sa orange app nung pinagbilhan ko kung gusto nyo rin mag-purchase. Maganda siya guys. Maganda ito pang regalo ngayong Christmas kasi napaka-presentable niya tingnan, napaka-social niya tingnan. Then ito na rin yung ginamit kong pang-cut dito sa ating cake. Ayan, then dito sa recipe na ito nakagawa ko dito ng bali 5 piraso or 5 pieces ng itong cake natin. Meron din ako ditong isang container. Ito naman yung ginagamit ko dun sa mga nakaraan kong cakes, dun sa ating cake tubs. Ayan. Iba din, pang mousse cake din ito guys. Ayan. Pwede nyo rin gamitin ito. Actually, mas mura ito compare dun sa isa kanina. Pero mas maganda kasi tingnan tong yung square kasi mas parang elegante siya tingnan. Ito naman yung ating ube sauce or yung ating ube cream sauce na ilalagay natin. Ito yung ube halaya natin guys. Ayan, ito yung ginawa ko nakaraan. May recipe na rin ito dito sa ating YouTube channel uploaded. Dito sa ating pan, nilagay ko lang yung ating evaporated milk, yung ating ube halaya, at saka butter at ube extract or ube flavoring. I-mix lang natin ito hanggang sa kumulo lang siya o mag-simmer lang siya. Ayan, okay lang yan kahit malabnaw guys kasi lalapot pa yan kapag lumamig na. Palalamigin lang muna natin ito. Then dito naman sa ating isang bowl, gagawin na natin yung ating ube mousse icing. Ilagay na natin yung ating heavy cream at saka yung ating powder sugar. Pwede nyong dagdagan ng powder sugar kung natatabangan kayo. Pero okay na sa akin to guys kasi medyo matamis yung pinaka-last toppings natin. Kaya kailangan balance lang. I-beat lang natin ito hanggang sa mag 70% stiff mix lang siya. Ayan, tsaka natin ilagay yung ating ube flavoring. Ayan, sa Pinas guys, pwede kayong gumamit ng Everwhip. Yun talaga yung ginagamit kong pangmasa na
whipped cream sa Pinas na masarap siya. Basta mag-add lang kayo ng kada 1 cup, mag-add kayo ng 1 tablespoon na powder milk para mas stable siya. Ready na yung ating ubi mousse icing. Ilagay lang natin siya ngayon dito sa ating piping bag para hindi tayo mahirapan mag-pipe dito sa ating cake. At para pantay din yung pagka-level niya guys. Ayan. Pagkatapos nating ilagay yung ating ube mousse layer, ilagay lang muna natin ito sa chiller o sa fridge ng mga 30 to 35 minutes para mag-set lang siya ng konti. Then ito na yung ating ube sauce na ginawa natin kanina. Ayan, malamig na siya. Then after 35 minutes, ayan, malamig na yung ating cake or yung ating pinaka-mousse layer. Then ilagay na natin yung ating ube sauce dito sa ating ibabaw ng mousse. Bali 1/4 cup yung nilagay ko dito kada isang container. Ayan, tips ko lang guys, kung gusto niyo ma-replicate talaga yung lasa nung ginawa nating ube crunch cake, ayan, gamitin niyo yung recipe or yung ingredients na ginamit ko dito. Halimbawa yung ube halaya, pwede niyo gawin yung ube halaya na uploaded na sa ating YouTube channel para mas kalasa talaga siya guys. Pero kung hindi kayo makakagawa, pwede nyo gamitin yung nabibili lang sa grocery, yung pinaka malapit na lasa guys dito sa ating ube halaya, yung Good Shepherd na brand. Then ito naman yung ating pinaka last layer. Ito yung pang coating natin dun sa ating foitin or yung ating Philippine flakes. Ayan, nagmelt lang ako dito ng white chocolate dito sa ating mixing bowl. Naglagay ako ng oil. Tips ko lang ulit guys, mas maganda kung coconut oil yung gagamitin nyo dito. Ako kasi naubusan ako ng coconut oil, kaya yung sunflower oil yung ginamit ko dito. Nilagay ko na rin yung ating ube flavoring. Ayan. Again, mas maganda kung coconut oil kasi para mas marani yung consistency niya. Ako kasi dito guys, hindi ko alam kung dahil winter lang kaya parang nag-set siya. Ay nakikita nyo, parang nag-set yung ating chocolate. Kailangan kasi medyo runny pa siya ng konti. Pero okay lang naman, na-manage ko naman siya. Yung ginamit ko namang chocolate dito, yung compound chocolate at saka yung Belgian na chocolate, yung Caribou. Then after natin melt yung ating white chocolate, ilagay natin agad yung ating foitin flakes para mas mabilis siya mag-absorb ito sa ating foitin. Ito na yung ginawa natin. Ayan, bali dito gumamit ako dito ng 2 cups. Pero depende sa inyo guys kasi hindi nga tayo pare-pareho ng white chocolate. Pero mga white chocolate na mabilis mag-absorb. Kapag medyo nakikita nyong kulang pa sa foitin flakes, pwede kayo mag-add pa basta hanggang sa ma-coat lang yung foitin natin ng maigi, yung wala na tayo nakikitang parang brown. Ayan, pwede na yun. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating cake. Ito yung una kong nilagyan na nakalimutan ko, hindi pala naka-on yung aking camera. Nakalimutan ko rin sabihin kanina guys na after natin ilagay yung ating ube sauce, ilagay muna natin sa chiller or sa fridge sa 35 to 40 minutes para mag-set lang siya ng konti kasi medyo mabigat tong ilalagay nating last layer, yung ating foitin flakes, para hindi siya lulubog lang guys dun sa pinaka ube sauce natin. Kasi may tendency din kapag medyo basang-basa yung ube sauce natin, ma-absorb yun ng foitin flakes, mababawasan yung pagka-crispy niya. Then itong recipe na ito guys, kasya lang ito dito sa dito sa 5 cake tubs natin. Ito yung recipe ng foitin flakes natin. After natin ilagay yung ating foitin flakes, ilagay lang natin ito sa chiller ulit ng 35 minutes lang guys para mag-set lang yung white chocolate na nilagay natin. Pwede nyo rin siyang gawin ganito guys kung ayaw siyang lagyan ng foitin flakes layer. After ng ube sauce, mag-pipe kayo ng whipped cream tapos lagyan nyo siya sa pinakaibabaw ng ube crumbs ng cake nyo. Then, ayan, after natin siyang ilagay sa fridge, ito na siya guys. Pwede na natin siyang takpan ngayon. Ayan, kung balak niyo siyang ipangregalo, ayan, pwede niyo siyang lagyan ng mga decoration or mga ribbon or sticker. Sobrang nagandahan ako dito sa packaging nito guys. Dahil napaka-presentable niya lang tingnan at napaka-elegante niya. Pwede niyo itong pangregalo or pang giveaways ngayong Christmas. At syempre, kung ipangbenta nyo, isasalin nyo rin yung container dun sa inyong pag-costing ng inyong cake. Paparinig ko lang sa inyo kung gaano ka-satisfying pakinggan yung pagka-crunchy ng ating cake. Ayan, patatakamin ko muna kayo guys. Nakikita nyo ba yung layering niya guys? Ayan. Mas gusto ko itong ube crunch cake compared sa chocolate. Masarap din naman yung chocolate crunch cake. Pero kung ube lover ka, ito mas sobrang magugustuhan mo ito guys.
Sino ba namang hindi matatakam dyan guys, itsura pa lang. Ayan, imaginein mo, nandun yung pinaka-soft fluffy cake, yung ubi sauce, yung mousse, at saka yung pinaka-crunch layer sa ibabaw. Ano pang inaantay nyo guys? I-ready nyo na yung inyong kitchen at gumawa na rin kayo nitong ubi crunch cake natin at sigurado akong magugustuhan nyo ito at sobrang hit nito guys. Lalo ngayong Pasko, pwedeng panghanda, pang regalo, pwedeng pang negosyo. At kahit walang okasyon, pwede nyo gawin ito. Ito lang masasabi ko, sulit yung pagka-trending niya guys dahil sobrang sarap niya.